Pre. Di ba ito, pagkabukas mo ng TIA, ito agad makikita mo. Oo. Tapos, mag-create ka lang ng bago. Ayan, create. Diba ito, sample. Tapos, create mo siya. Tapos, kapag naka-create ka na, pwede mo na i-click to, itong sa baba. Project view. Para umalis lahat. Tapos, add new device ka na. Para rekta na. Oo, tapos hanapin mo yung CPU, di ba? Ito yung sa atin, 40. Oo. Yan. Okay mo lang. Ang technique ko kasi, ina-add ko na yung dalawa. Para wala na akong wala nang problema. Tuloy-tuloy na. Oo, bago ako mag-configure, ina-add ko na yung dalawa. Pagka-add mo, lalabas to, di ba? Ayan, ito. O, i-uncheck mo yan. Next, uncheck, next, tas disable. Yun lang, ganun lang ulit. Oo. Finish. Tapos, mag-add ulit ako ng isa pa. 1 to 1 to 40. Alam ko kasi pares tayo nung kay sir eh. Same na same yun, kaya pinabili niya. ACD. Ay, DC, ata sa kanya, pre? DC ata agad. Ayo pala. Tayo yung naka-AC noon eh, kasi sabi niya mas okay yung sa inyo, AC na agad. Gawa ganun siya. Kasi yung kailangan pa pala niya ng inverter. Naka-DC siya. Okay, sir. Okay, edi yan, may dalawa ka ng PLC, di ba? Ito PLC 1 tsaka PLC 2. Ngayon, sa devices and networks, pupunta ka dyan. Di dalawa yan, di ba? Oo. Tapos, kiklik mo tong isa, yung PLC 1. Tapos pupunta ka sa properties, system and clock memory, check mo yung dalawa. Kailangan kasi yan para alam niyo sa sender, 'di ba sa sender kailangan niya lagi nagsesend ng data. Oo. Mamaya gagawa tayo ng clock, yung parang timer, yung 555 timer. Para nagsesend siya lagi ng data dun sa receiver. Ganun. So, check lang tapos yun, na yan, check yan dalawa. Tapos itong Ethernet port. Ano ba, ibahin ko, gusto ko 10.11. Yan. Tapos, etong PLC1, ito yung gagawin kong sender. Pero pwede rin siya mag-receive. Ang gagawin ko kasi two-way bidirectional. Pero pwedeng gawin ni sir, one way lang gusto niya. Parang yung isa, master, yung pangalawa, slave. Oo. Pwedeng ganun. Pero ang gagawin ko dito, bidirectional. Para pwede mag-send yung isa, pwede mag-send yung isa. Ay, pwede mag-receive yung isa, ganun. Tapos, dito sa PLC1, halimbawa, ito yung gagawin kong sender. Ganyan. Kailangan ko mag-create ng subnet. Ito, di ba wala, not connected daw, sabi niya. Add new subnet lang. Ayan, lalabas yung PNIE1. Tapos, okay na yan. 10.11, yung IP address natin dyan. Lipat ako sa PLC2 dito. Ito yung pangalawa. Tapos same shit, yung system clock. Check ko lang. Okay. Tapos yung Ethernet port, palitan ko ng 10.12 kasi 11 yung kanina. Tapos kiklik ko lang tong not connected, di na ako magbabagong subnet. Kailangan pareho silang subnet. Click ko yung PNAI1 kasi naka-rate na tayo kanina. Tapos okay na yan. Pupunta ka na ngayon ulit dito sa devices and networks na makikita mo naka-connect na yan. Di ba? Naka-connect na silang dalawa. Ito na yung connection nila. Tapos, pupunta na ako sa PLC1. Tapos, program blocks. Di ba dito tayo nagko-code dati sa main OB1? Dito. Dito tayo nagla-ladder, di ba? Ngayon, bago ako mag-ladder, mag-a-add ako ng bagong block. Ito, gagawin ko data block. Ilalagay ko dito, send db. Yan, okay ko lang. Tapos, right-click mo muna to. Ito, dapat hindi to makakalimutan kasi pag nakalimutan to, hindi siya gagana. Right-click, tapos properties, tapos uncheck tong optimize block access. Oo. Yan. Kailangan lagi naka-uncheck yan sa mga data block. Tapos, mag-add tayo dito ng 4 na variable. Pero isa lang gagamitin natin. Tapos yung isa parang, yung
tatlo, parang backup lang. Ito para sure na. Ayun ba ito? Send boolean. Tapos, send integer. Gagawin mo tong integer din. Oo. Yan. Yung data type. Tapos, send string. Ito, gagawin siyang string. Yan. Tapos, itong pang-apat, ito yung mahalaga. Ito yung communication ng PLC1 tsaka PLC2. Ang ipapangalan natin dyan, send comms pit. Ngayon, dapat to boolean siya. Boolean. So, ito yung apat. Diba? Yan yung apat. Tapos, i-compile lang natin siya para lumabas yung offset. Kasi mahalaga tong offset na to eh. Kailangan may value yan, yung mga yan. O, pag kinompile ko yan, magkaka-value yan. Ito, kita nyo diba? Magka-value. Tapos, new block ulit ako. Receive naman. Receive DB. Okay. Ngayon, pwede nating i-copy to. Itong mga to. Copy natin dito. Yan. Tapos, palitan lang natin to ng receive. Receive. Para di na bumalik dun sa ginagawa kanina na isa-isa. So, yan. Tapos, yung properties ulit, hindi natin pwede kalimutan. Uncheck yung optimize block access. Pag pala nag-properties kayo sa DB, ang unang lalabas diyan dito sa general. Oo. Tapos pupunta kayo sa attributes, tapos ano na yung optimize block access. Uncheck nyo lang, tapos okay. Tapos, edi meron na tayong dalawang data block, 'di ba? Pupunta ka na ngayon dito sa main. O dito sa main, itong network 1, ano yan? Ito yung send logic. Pangalanan siya ng send logic. Tapos, kuha ka nito, itong empty box. Tapos, pangalan, i-search mo yung tsend. Ito, tsend underscore compact. Tapos, enter mo lang. Tapos, may lalabas dito na, ayan, ito. Okay mo lang yan. Tapos, pag andyan ka na sa tsend, kiklik mo tong toolbox. Itong toolbox. Tapos may lalabas dito sa ilalim. Ito na yung connection pre, ito na yung sa Ethernet. Ngayon, yung partner niya, kiklik mo to yung partner. Ito yung PLC2. Yan, PLC2. Tapos magko-connect na yan. Ito na yung IP address na in-input natin kanina. 10.11 tsaka 10.12. Tapos, dito, hayaan lang natin tong use program blocks. Tapos, click natin tong connection data. Tapos, new. Yan. Naka-new na siya. Tapos, ito din, click din natin yung new, yung sa PLC2. Ito, PLC1 send DB, tsaka PLC2 receive DB, yung sa PLC2. Tapos, yung active connection, itong dalawa, di ba? Dalawa yung pagpipilian. Kung asan yung send, andun dapat yung active connection. So, yan, okay na yan. Tapos, baba na natin to. Itong data, ang kailangan na data is si send. Kasi, di ba, tsend siya. So, idadrag lang natin to papunta dito kay send. So, yan, meron na siya. Tapos, si rec, kailangan niya ay clock na 10 Hz. Yan. Kapag wala kayong ma-search na clock, ibig sabihin, hindi naka-check yung kanina, yung clocks and memory bits. Yung sa PLC properties. So, yan. Okay na tong tsend natin. Pwede mo nang drop. Ano yun, pre? Kailangan Tapos, 10 Hz yung clock mo palagi. Pwede mo namang ibahin. Ikaw bahala. Ata Pero, hindi, mabagal yan. 1 Hz ata yung... mabilis pala to. Mabilis. Oo, pero 10 Hz tama, ang mabilis. advisable. Oo, pero pwede mo naman baguhin kahit ano naman, okay lang. Sige. Kailangan lang may clock siya. Tapos, network 2 na tayo. Ito na yung receive logic. Yan, ito yung receive logic. Maglagay ka ulit ng empty block dyan. Tapos, ang i-search naman dito, TRCB. C.
So yan, enter mo lang tapos may lalabas ulit na ganyan. Tapos toolbox ulit tayo. Pagdating natin dito sa toolbox, ganun ulit yung partner. Piliin mo yung partner PLC2. Tapos dito new ulit. New. Tapos new ulit dito. Tapos yan, di ba, ang sabi ko kung asan yung send, dapat andun yung active connection. Andito yung active connection. Nilipat lang dito. Yan, kiklik mo lang yan. Tapos, okay na yan. Yung data natin, kailangan yung receive. Ida-drag mo lang yan dyan. Tapos, etong NR, kailangan naka-true to. True. Wala siyang clock. True lang. Para, ang ibig sabihin nitong NR, imbis na, na nagtitik siya yung clock, yung nag-up and down, lang siya, naka-ready lang siya lagi to receive data. Ganun. So, yan na yung yan na yung logic sa receive natin. Tapos, network 3 na. Etong network 3, ito yung send clock. Para umano yung clock doon. So, kailangan natin ng open contact. Tapos, ano ba tawag dito? Output. Ang open contact natin ay clock 1 Hz. Tapos, ang output nito dapat yung send dB, send comms bit. Yan, ito yung mahalaga. Makikita natin kung paano yung nagwo-work mamaya. Yan na yung network 3. So, network 1, network 2, network 3. Tapos, yung network 4, ito na yung dito ka na magpo-program. So, yan, diyan ka na magpo-program. Halimbawa, nandito yung on button mo, tapos sa kabila yung sa PLC to yung ilaw. Yung light, So, ang gagawin ko dyan, tapos ko na i-modify yung PLC1, di ba? I-copy ko lang ngayon yung program blocks. Copy ko lang yung tatlong yan. Paano mo pala nakapili yan, pre? Right click, left click? Di ba? Click mo siya, control. Tas left click ulit, tas control ulit, left click ulit, tas control C na. Sige. Para ma-select mo yung tatlo. Tapos pupunta ka dito sa program blocks. Click mo lang to, tapos control B. Control B. Yan, replace. Okay. Kasi yan, okay na, makikita natin pareho na yan. So yan, ito 'di ba may red siya sa program. So kailangan mo siya i-configure ulit. Ito. Punta ka dito sa wait. Ayaw niya magpa-copy. Kasi may kapangalan na siya. So ulit na lang yung dalawa. Ulit? T-send. Sino yan? Lolo. Yan, T-send. Tapos, yung partner, Ito, di ba yung partner niya? PLC to na to. Ngayon, ang partner naman, PLC1. Yan. New ulit. New. Huwag niyo i-click tong nagawa na Yan, new lang. New. Tapos, ito, new lang din. Tapos, kung asan yung send, andun yung active connection. Tapos, yung partner port, dapat pareho yan. Tapos, okay na. Okay na yan. Tapos yung clock ulit. Clock. 10 Hz. Tapos yung data send. Yan. Okay na yan. Tapos dito receive. Receive. Tapos configure ulit. Partner. Tapos new ulit. New ulit. Tapos kung asan yung yung tawag dito, connection, yung send, andun yung active connection. Tapos okay na yan. Tapos yung data, receive. Tapos true. Yan, tapos ito yung clock. Okay. Ngayon, babalik tayo dun sa PLC1 kasi andun yung input natin.
Maglalagay ako ngayon, naalala niyo kung paano tayo maglalagay ng input-output dito sa tag table, di ba? Maglalagay ako dyan ng on. Tas bool. Tas yung, di ba pag input, I. Kapag output, Q. O yan. May on button na tayo dito sa PLC1. Nalagay ako dito ng on button. Yan. Tas ang output ko is sa send db. Etong send bool. So yan. Yan yung magiging, ito yung on, tas yan. Ang magre-receive niyan, yung receive, doon sa PLC2. PLC2, dito. Maglalagay muna ako ng output dito sa default tag table. Halimbawa, light 1. Tapos, ang output is Q 0.0. Tapos, yan. Ang input naman natin dito ay yung receive db bool. Yan. Tapos, ang output natin is yung light 1. So, yan. Tapos, punta ka lang dito sa PLC2 main, tas compile mo lang para mag-compile lahat. O ano nangyari, bakit nag-error. Ay, alam ko na kung bakit. Dapat ito ay 2001. Yan. Tapos ito 2001. Okay. Network for block receive. Network 2. Aba. Receive DB. Tama naman ah. Ayan, may error ulit. Delete natin to. Receive. Ha? That has also not been compiled. Network. Ay! Network 4. DB1. Tama. Tama naman ah. Wait, compile ko lang saglit yung 1. Tignan natin kung magko-compile. Hulo. Wala. Receive. Bakit hindi siya nagko-compile? Send Yung ano, DB. Yan, hindi ata na Ay! compile. Kaya pala. Walang offset. O, di ba kaya malagay offset? I-compile ko muna yung receive. O, yan. Magkaka-offset na siya. Tapos yung send, may offset din siya. Tapos yung dito sa PLC2, wala rin siyang offset. Kailangan mo rin siya i-compile. May tanong O, ako. ngayon. Ba't mo pala ginawa 2001 yung kanina? Yung... Kasi iba yung port nung magsisend yung PLC2 ng data kay PLC1 kaysa dun sa port ng magsisend si PLC1 kay PLC2. So, dapat, hindi sila pwede magsama. Oh. Kasi si PLC1, 2000 yung port niya, no? Oo. Tapos si PLC2, yung 1, 2001. Sige. O yan, compile ko nga main OBJ. Compile na yan. O yan, nag-compile na. Tapos si PLC2 compile din. O yan, nag-compile na din. Tapos ano lang natin to. Para hindi kayo malito, ano nyo lang, minimize nyo lang yung mga yan. Itong tatlo. Tapos ito yung main program natin. Ngayon, punta tayo kay PLC1. Tapos, ano tayo? Simulation. Ito, simulation. Start simulation. Okay mo lang yan. Okay. Tapos lalabas na si, yan. PLC. Ito yung maganda kay PLC SIM version 20. Kita mo dito, di ba? Unconfigure instance 1. So, yan. Ito. Ngayon, minimize mo lang muna yan. Tapos, punta ka dito. Etong connection to interface or subnet,
Click mo yan, tapos PNIE1. So yan, lalabas na yan, si 10.11. Load mo lang, tapos connect. Yan. Tapos, load mo lang ulit. Tapos may lalabas dyan, ito, kailangan mo to ng start module. Yan, finish. Tapos, makikita natin dito, ito na yung IP address nyo. 192.168.10.11. Ito na yung PLC1 natin. Ngayon sa PLC2, punta tayo sa PLC2. Ito sa PLC2. Tapos, simulation ulit. Start simulation ka ulit. Tapos lalabas dito yung isang instance. Wait, saan yun? Ay, naglo-loading pa. Tagal ah. Mahirap sa simulation kaysa sa Mabagal, no? Pero kapag rekta tayo sa may PLC, mismo, rekta na natin na nakakonect na yun, no? Upload mo na. Upload na agad, no? Compile, upload. So, okay na. I-monitor mo na lang. Connections na lang, no? Connections na lang ng PLC pala. Oo. Wala, di na nag-respond, oh. Pag-log. 32 gig pala RAM. Bagong laki na Saan may na nakain yun? ng sisim. Oo, ayan, oh. Kalahati. Bitin na bitin talaga yung RAM ko. 8 gig lang. Wala eh. Hindi na siya nag-respond. What the fuck? Hindi na save. Wait nga. Yun. Tangin na. Ayaw niya magpa-close. Ito yung program light simulation ulit. Ayan, ito na. Instance 2. Di ba ito yung IP niya sa una kapag hindi pa siya nako-configure. May lalabas dito sa TIA, ayan ulit. PNIE1, di ba? Tapos start search lang. Tapos lalabas na yan. Tapos load. Connect. One block with the same CPU PLC2. Yes. Yan, load lang. Tapos ito ulit, start module, finish. Tapos makikita natin dito sa PLC sim, ito na yung IP nyo. Yan na. Tapos, paano tayo mag-check ng connection? Punta ka lang dito sa receive. Di ba itong receive? Monitor mo lang itong may glass. Yan, monitor. Tapos, punta ka dito sa may send, dito sa PLC1. Monitor mo lang ulit. Tapos, makikita natin dito, di ba ito pumipitik. True, false, true, false, true, false. Tapos, makikita natin dito sa receive ng PLC2. Ayan, nagto-true false din siya. True false, true false. Ngayon kapag binago ko yung dito sa send ng PLC1, halimbawa yung string binago ko. Ginawa ko siyang AJ. Dapat magbabago din dun sa PLC2. O ayan, AJ. Yung PLC2, yung receive. O ayan, ito. AJ pa din. Ayan, di ba? Ibig sabihin, good string connection natin. O ngayon dito sa main OBJ, monitor din natin yan. O, di ba yung on, since hindi pa natin pinipindot, tapos itong main dito, monitor din natin. Hindi pa nag-on yung light. Kasi hindi pa natin pinipindot. Ngayon kung pipindutin ko tong on, gagawin ko siyang 1 dito. Yan. Maglalagay lang kayo ng sequence. Tapos, properties, gawin yung instance 1. Tapos, lalabas na dito yung input nyo. Halimbawa, tinype ko, ayan, on.
Tapos, gagawin ko siyang true, halimbawa. True. Tapos, play. O yan, nag-true na siya, di ba? Nag-on na. Ngayon, sinend na niya yung data kay PLC2. Pag pumunta tayo kay PLC2, dapat naka-on yung light. O yan, naka-on na yung light. Di ba? Yun lang, ganun lang yung connection. So, okay na. Tapos pwede ka na mag-program dyan. Halimbawa, ito na yung parang on button mo pero nandun siya kay PLC1. Lagyan mo siya ng relay. Ganyan, mga ganun. Yun lang, tapos na. Gets nyo ba? Oh, pre. Ano yan? Dual ba yan or ano lang yan? Alin? Yung program mo, yung pwede rin si PLC2 makapag-send kay PLC1. Pwede rin. Pwede rin, no? Pwede rin. Oo. Pwede, sige, gawin natin. Yung makapag-send. Diba ito, ang gagawin natin, lalagyan natin siya dito ng on din. And on. Tapos, input 0.0. Tapos, halimbawa kay network 5, sige kay network 5 tayo. Lagay ako ng ganyan, tapos ganyan. On. Tapos dito yung send DB bull. Tapos pupunta ako kay PLC1. Magki-create din ako ng light 2. Ito yung output. Tapos, yan, receive, DB, bull, light. So, yan, compile mo lang ulit. Tapos, download mo. Load mo lang dun sa PLC. Tapos, ganun din sa PLC2, compile, load. Yan. Di ba? Ito na, PLC2 na yung mag-uumpisa ng light. So, mag-add ka ulit ng isa pang sequence dito. Yan. Tapos, instance 2, yung name niya, on, di ba? So, yan. Andito ako kay PLC2 ito, PLC2 CPU. Pag pinindot ko yung on, dapat mag-on yung PLC1. So, true. Play. O yan, in-on ko na. Ngayon, dapat mag-on siya dun sa dito. O yan, nag-on yung light 2. Two-way siya, pre. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Kaya siya naging two-way kasi dyan sa PLC1 mo, naglagay ka ng receive DB sa send DB. Pero kapag one-way lang, kahit si PLC1, send DB lang, no? Tapos si PLC2, receive DB. Siya lang yung may receive, Tama na, tama. Pero mas okay na rin siguro yung practicein yung dalawang DB para kung sakaling may ipamodify si sir, no? Mas para sa akin, mas ano niya, i-modify mo nga. Gusto ko si PLC2 mag-send kay PLC1. Baka ganun bigla eh. Dito, ready ka na. Rekta mo na. Ready ka na. May nagsisend na dalawa, diba? Goods, pre. Ganyan daw ba exam mismo? Ito lang. Tapos, ginawa niya. Hindi ko may papamodify siya. Yun lang yan, may papamodify. Gusto niya, lagyan pa natin cylinder eh. Pasok lang natin yung mga code. Hindi mo kita pinakatok-tok, AJ. Sa may yan, yung mga yan. Mo kinuha yung mga yan, yung T's and C. Mismo nga ba? Ito, mag-add ka lang nito, itong empty box. Tapos, ipangalanan mo, T's and C. Yan. Tapos, pwede ka mag-add. Andyan din yung T's and